Kaswabe, this is the new generation 2024 Chevrolet Trax. At nais ko munang i-shoutout ang Chevrolet Philippines for allowing me to film this car because today ang grand launching ng ating Chevy Trax, and sa lahat ng information Kaswabe, nandiyan lang sa description below. Maximum excitement for today because yung mga nakaraan lang, diba, nagkaroon sila ng launching ng C8 Corvette, then 2023 Camaro, and yung magkapatid na full size which is very tough and reliable na Suburban natin and Tahoe. But this time, para naman sa mga crossover fanatics, alam ko na meron tayong Tracker and Trailblazer, but this one, ito ang nasa taas Kaswabe, okay? Compared nga pala sa first generation, this is longer and wider, and sa unang tingin ko pa lang at sa unang sipat, very dynamic ang bago nating Trax na 2024. Presyo nga pala nito, you have the choice for 1.7, 1.8, 1.9. Kaya niyang i-justify yung Kaswabe because may mga trim level tayo. Nandyan yung LT, Redline, and this is the RS, which is the Rico Suave Limited. Wait lang kayo kasi bibigyan natin to ng exterior details and features. And after that, let's get behind the wheel para dalhin ko sa inyo kung anong klase ng emotions and performance meron ito, because today nasa circuit tayo. I can do everything here. Wag lang yung 0 to 100 niya. Nga pala, sa lahat ng mga Chevy natin na reviews, nandiyan lang Kaswabe sa description below, and kontakin mo na lang sino ang pwede mong hanapin if you are interested with the 2024 Trax. Kaya naman Kaswabe, let's begin. Kaswabe, starting with the front fascia with this very dynamic styling, makikita natin yung parang naka-splash na pa-X dito and very Camaro inspired, tasteful. Ito yung high eye natin na DRL LED. Projector bulb natin na main beam headlight. The ground clearance is doing good with the 7.3-inch RS yung badge dito, because sa iba, meron ka doon sa red line na strip dito na kulay pula. Sa LT naman, you will have the golden bow tie. Pero ito, this is blackout. Yung spirit ng pagka-sporty and aggressive, nakuha talaga ng ating RS. Siyempre, pag sinabi mong Rico Suave, it's all about performance. Grill niya are all blackout. Pero ito, iba ang material na to. This is dark chrome. Pag kinumpara mo doon, ay blackout lang. Meron kang scooping na orientation sa ating bonnet, wherein pag tiningnan mo, what's inside here is a 1.2 liter inline 3. This is turbo petrol engine that gives 137 horsepower and 220 plus Newton meter of torque. 0 to 100 can go 9 seconds. This is faster than the Trailblazer because yun, nasa bandang 9.3. Mated nga pala ito ng 6-speed automatic transmission, front-wheel driven. One engine lang ito Kaswabe and one tranny. Wala nang iba. Let's go naman sa kanyang side profile. Over here sa kanyang side profile, a little bit of identical sila ng Trailblazer. Mas medyo mababa ito pero lagay na lang natin kung ano yung mga dimension. Wheels and tires natin na setup, this is 18-inch and machine face, two-tone, alloy wheel siya. Meron ka rito ng black molding pag magkakaroon ka ng off-road performance. Although this is a front-wheel driven, kaya kinakailangan pag-ingatan mo lang. Roof rails meron tayo and shark fin antenna, pero sa iba yata parang may mga trim level na may mahabang antena. Good thing na lang, dito, iba ang treatment. Pag sinabi mo nga palang RS, you have piano black roof, pero doon, kasabayan siya ng body color and may treatment ka nga pala dito ng mga sunroof naman. Well, anyway, that's it for the side profile. Lipat naman tayo sa kanyang rear fascia. May pagka-fastback yung datingan dito, itong side na to. Diba? Meron kang high wing, integrated ang ating brake lights. Of course, this is your wiper. Sana na lang nandito yan. Blackout bow tie. And this, etong chunk na to, it reminds me sa rear bumper rin ng Camaro ko. Magkatulad sila ng hugis Badge ng RS, syempre, para mas maramdaman mo yung spirit ng pagka-sporty. Then Trax font. Kung meron lang ako nais idagdag, sana mas naging angrier ng konti yung mga rear diffuser natin. Pero that's it, okay lang. Ang taillight, kahawig siya kung ano yung splash na X dun sa harap. Pag binuksan mo, power tailgate tayo. Power. Meron kang cover for your stuff and things. Pag umaaraw, syempre,
maganda na rin yun. Hindi maluluto kung ano man yung nasa likod. And you get 725 liters of space. If you fold down the second row, nasa 1,450 liters of space. So, better ito rather than doon sa first edition niya or platform kasi this is longer ng 11 inch. If kinumpute natin, mas maluwag yung cargo mo and even doon sa second row seating natin, mas na-stretch out yung pagkarumi niya. Sa ilalim naman, yung availability ng wheels and tires natin, but hindi siya katulad kung ano yung naka-install na wheels. Check naman natin kung ano yung nasa loob na details. Pero ang video na to is brought to you by Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, welcome sa ating backseat. Ang nakakatuwa na feature nito, you don't have any center platform na high altitude. Kasi usually, di ba, maraming ganyan. Ang taas dito, wala kang obstruction kaswabe kahit magpalipat-lipat ka. Vents here, USB ANC, map pockets. Maganda ang definition ng ating mga seats para yung legroom mas mahaba. Ito yung ikinadagdag na 11 inch when it comes sa kanyang predecessor. Meron kang armrest dito, akala ko nung una wala. Plus points ito, papuntang heaven. Grab handle dito kaswabe, yung mga accents ng red line is here, red stitching. Komportable. Yung mga armrest nga lang, hindi siya soft touches, malilit nga lang yung cup holder. Transfer naman tayo sa first row. Kaswabe, welcome sa ating driver cockpit and meron akong ipo-point out na mga nagustuhan ko and very convincing for me when it comes sa ating all new na 2024 trucks. Meron ko nga pala rito na control for your liftgate or power tailgate, kung anong klase ng height yung pinaka-desired mo, yung treatment ng RS, very special kasi sa akin Camaro RS parang yun yata yung kulelat. Diba may mga SS, ZL1, but here yung arrival ng RS napaka-special with the headrest. Nandito yan, naka-embroid, meron ka dito sa bandang backrest. Tapos ganda ng seat natin, even the stitching sa passenger dashboard and even yung mga trim ng AC natin, inner details, ganda. Your shift boot, naka-RS, may mga stitching. And lastly, nilalabas nila yung sporty side, sporty treatment ng ating trucks. You have a flat bottom being para sa RS lang na trim level. Pero pag kinuha natin yung LT and the red line, okay, mga red lang yung makukuha mo doon din sa LT. Instrument cluster natin magkaiba. So, exclusive lang ang flat bottom steering wheel natin with the black bow tie and very nice grip. 8-inch driver cluster, bagong interface, at least nandun na yung modern feel. Yung instrument cluster na 11-inch kasi doon sa Trailblazer, nagkaroon nga lang talaga tayo ng reklamo. Very entertaining yet very colorful. Sa driver nga pala, you don't have any vanity lights for your vanity mirror and even sa passenger. Ang special, meron tayong sunroof. Hindi lang siya soft touch pero the nicest things kasi ang lalim ng pwede mong paglagayan. Then here, you can put some stuffs pa rito. Ang lalagyan ng phone, ang iPhone 14, kasha wireless charging din. Dito sa second row,
nakaka-surprise. Okay, banat na banat. This is longer ng 11 inch when it comes sa kanyang first gen na trucks, and 6 inch nga pala dun sa wheelbase. Cargo space naman natin, standard is 725 liters of space, pero behind ng first row, very huge and very roomy na 1,405 liters of space. Test drive naman natin para makuha ang emotions and impressions. Kaswabe, we are behind the wheel of this all-new Chevy Trax RS Top Spec. Siyempre, shoutout muna tayo sa Chevrolet Philippines. Kila Ma'am Leia, attorney, Ma'am Jen, thank you so much. At sa lahat ng team ng Chevrolet. I will share a story, the Trailblazer. Alam nyo naman, it's the compact crossover SUV of Chevrolet. Then, I'll be honest, experience niya inside sa cabin material. Sabi ko doon, it's very boring, walang chismis, walang something special, very standard, infotainment, gauge cluster, ganun yun. Pero I like the driving experience, full of engagement. Kaswabe, sorry, sinisinok lang ako yung connection sa pagdadrive, hindi ito maipaliwanag, pero pag ikaw mismo yung umupo, doon mo maintindihan, doon mo mararamdaman. Ngayon nakinig ang Chevy. This one, very perfect yung pagkaka-layout, every orientation of the material is very good, very amazing, very spectacular. Combination of the red line and RS, pinagsama nila. 11-inch infotainment system natin, bagong-bago sa mga paningin natin. The instrumentation for the driver, very nice. Yung digital and everything. The steering wheel, you have a flat bottom, very sporty na steering wheel with the black bow tie, which is RS mo, makukuha lang yan. The seats are very comfortable. Ang kapal, ang tambok, panalo sa Trailblazer, wala. Paano ko sinasabing pinakinggan nila? Kasi pinag-combine nila lahat. Driving experience is there. Cabin, pinaghalo nila. This one, naging trucks. Hindi ako magugulat kung ito ang magiging icebreaker for Chevy. It is a front-wheel drive, but I cannot see any scratches or poor traction. Maganda yung pagka-plant niya sa mga pang-ilalim. The steering wheel orientation is very nice. Not so loose. Hindi siya mabigat. Katulad ng Camaro na dinadrive ko, it is very, very precise, kaswabe. Yung pag-shoot ko ng mga sharp turns, talagang sinusundan niya. Elevated, downhill yung ginagawa natin. And the brakes, very strong. Amazing. Has a fast acceleration. Hindi ko ma-feel kung meron siyang turbo lag, and the engine behavior is very good. Akala mo nagmamaneho ka ng 4-cylinder. Napaka-balanse niya, ganda ng NVH, quick turns, sharp turns, ang ganda oh. Pwede kang maglaro-laro dito. Umuulan pa yan kaswabe pero pwede mo siyang panggigilan. Again, yung driving capability before ng Trailblazer, pinagalo nila sa trucks. Then, eto na ngayon, meron ka pwedeng pagchismisan. This gives you a vibes na andun siya sa premium level. Hindi siya yung basta standard lang na crossover SUV. And I wanna congratulate everyone because expecting tayo na yung sales nito talagang aangat siya. Okay, 0 to 100 is 9 seconds, pero I'm not doing it kasi ang daming mga curves dito. Woo! Wow! Grabe. Let me know, kaswabe, sa comments below kung galing ka ba sa new generation 2024 trucks. Ito ang top trim level. This is the RS, around 1.9 million pesos. And don't forget to follow me on Instagram, TikTok, and syempre sa lahat ng mga Chevrolet na na-review natin. Nandiyan lang sa description below. Please get some merch to optimize our channel. Maraming salamat. God bless. More power and performance.